First Lady Lisa Marcos, center of distraction na naman. And when I say distraction, sentro na naman po si First Lady ng paninira ng mga DDS at ng mga kalaban. Pero bago po natin pag-usapan yan, balik po muna tayo dun sa survey ko, dun sa huling video ko, na tinanong ko yung aking mga viewers kung para sa kanila ay binoto ba nila si Sara dahil kay Bongbong Marcos o binoto nila si Bongbong Marcos dahil kay Sara Duterte. At overwhelming po ang naging sagot ng ating mga respondents na binoto nila si Sara ng dahil kay President Bongbong Marcos. Basa po tayo ng ilang mga komento ninyo. Dahil kay BBM, kaya namin binoto si Sara. Buti naman at sa kanya nagsimula ang pagkalas sa Uniteam. Totoong siya ang gumamit sa Uniteam. Kung di sa loyalista, di siya mananalo. Mag-resign na din siya sa DepEd. Yes, binoto ko si Sara because of Marcos. Oo, binoto ko si VP Sara dahil kay PBBM. Binoto si Sara dahil kay BBM. Dahil kay BBM, kaya binoto namin si Sara. So, ang dami po nito. Overwhelming. 98% ng mga sumali sa survey ay nagsasabing kaya lang nila binoto si Sara ay dahil kay Bongbong Marcos. Pero hanap tayo ng mga baliktadang sagot, ha? Ito po sabi ng isang nag-respond sa ating tanong, mabuhay ka VP Sara, salamat at natauhan na rin kayo sa pambubudol ng mga Marcos. Survey shows na mas maraming mamamayan ang nagmamahal sa iyo. Sino po kaya ang nambudol sa ginawang pagkalas ni Sara Duterte sa Uniteam at sa pag-amin niya na ang Uniteam ay ginawa lang para sa kanilang kampanya noong 2022 at nang sila ay nanalo na, wala ng Uniteam? Sino sa tingin nyo ang nambudol? Pero anyway, ito po ang opinion niya na salamat daw at natauhan na si VP Sara sa pambubudol ng mga Marcos. Pero sabi ko nga sa inyo, 98% po ng sumagot sa aking survey ay nagsasabing binoto nila si Sara dahil kay President Bongbong Marcos. At may nagsasabi pa nga dito na para kay President Bongbong Marcos, buo pa rin ang Uniteam. Yes, para po sa atin, buuin natin ulit ang Uniteam kahit na wala na si Vice President Sara Duterte. Choice po niya yan, wala tayong magagawa, we have our own free will, kahit na sabihin ng iba na parang nan-traidor naman si VP Sara. Well, hindi po natin masisisi na isipin ng iba yan na ginamit lang ni Sara Duterte ang Uniteam dahil sa kanya po mismo nang galing na nung kandidato sila, yun ang kanilang slogan. Uniteam. Sama-sama tayong babangon muli. Pero nung nanalo na sila, kanya-kanya na sila ng biyahe. So, ibig sabihin, wala ng Uniteam mula pa nung nanalo sila bilang presidente at vice president. So, sino sa tingin ninyo ang nambudol? Okay, balik tayo sa topic natin ngayon. Center of distraction po itong si First Lady Lisa Marcos. Meaning talagang yung mga DDS at yung mga kalaban is out again to distract para sirain si First Lady Lisa Marcos. Nandahil lang po dun sa pag-inom niya ng alak na nanggaling kay Senate President Chis Escudero. Pero magkaganon man, nag-issue pa rin ng statement si First Lady. Ewan ko ba kung nang-aasar lang siya or alam niyo naman si First Lady, wala siyang pakialam kahit na anong sabihin ninyo. Kasi hindi po natin talaga maaalis yan. Haters, gonna hate, at ang mga bashers will continue to bash. Kahit na ano naman ang gawin at ipakita ng Marcos couple, ni President Bongbong Marcos, ni First Lady Lisa Marcos, negative pa rin po ang dating niyan sa mga ayaw talaga sa kanila. So, wag na po natin pilitin, pagdasal na lang natin yung time na pag sila ay nauntog at nagising sa katotohanan, na maganda po ang ginagawa ni President Bongbong Marcos para sa ating bansa. Anyway, ito nga po, naglabas si First Lady Lisa Marcos ng statement kahit naman hindi kailangan. Dahil kahit na anong pagpapaliwanag ni First Lady, hindi naman po tatanggapin to ng mga bashers at ng mga anti. Ito po yung statement ni First Lady Lisa Marcos. If truth be told, here is what happened. At 10 a.m. yesterday, after greeting 82 ambassadors and other international organization representatives for over an hour, President Bongbong and I entered the ceremonial hall and we were ushered
to where SP Cheese and Speaker Martin Romualdez were standing. When Cheese saw me, he said, "Wow, believe din ako sa'yo. May energy ka pa after standing and smiling for over an hour. I'm sure you could use a drink." I laughed and said, "You bet." And so I mischievously got his glass of champagne, took a sip, and told him, "Ew, hindi naman malamig ang champagne mo." After that, I gave his champagne glass back to him, and then we both had a good laugh over that. I think the entire exchange took all of 10 seconds. Ito sigurado naman hindi tatanggapin ng mga bashers itong paliwanag ni First Lady Lisa. Pero I'm sure ito pang-aasar lang ni First Lady. Kasi sanay na po si First Lady dyan. Mulat sa pool naman Kauumpisa pa lang ng pag-upo ni President Bongbong Marcos, sinasabi na nila na si Lisa Marcos naman daw ang totoong presidente. At siya daw ang nagmamando ng lahat. Na si First Lady ang nag-a-appoint ng mga tao ni President Bongbong. And so on and so forth. Sa tingin ninyo, kung talagang nasusunod si First Lady Lisa Marcos, magtatagal si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education? Hindi nga ba't nagpa-interview na at lahat si First Lady kay Katunying at sinabing bad shot na sa kanya si VP Sara, and yet nananatiling kalihim pa rin si VP Sara ng Department of Education. Although ngayon, hindi natin alam kung magre-resign si VP Sara sa kanyang cabinet post dahil siya po ay kumalas na sa Uniteam. Basahin naman po natin yung balita tungkol dito sa viral na pag-inom ni First Lady sa baso ni Cheese Escudero. Sabi po dito sa bandera, pag-inom ni First Lady Lisa Marcos sa baso ni Senator Cheese Escudero, viral. Trending ngayon sa social media ang video clip ng pag-inom ni First Lady Lisa Marcos sa wine glass ni Senate President Cheese Escudero. Kuha ang naturang video mula sa ginanap na Vin de Honor sa Malacanang bilang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ng Bansa nitong Miyerkules, June 12. So June 12 pala nangyari, may okasyon. So may mga alak talaga na hinahawakan yung mga guests at umiinom sila. At pinapaliwanag naman ni First Lady na close sila ni Cheese Escudero. At yung kanila ay friendly banter lang, kumbaga, na binigyan ng kahulugan ng mga taong wala nang magawa kundi ang hanapan ng pagkakamali si First Lady. Sabi pa sa balita, mapapanood sa video ang pakikihalubilo ng asawa ni First Lady Lisa na si President Bongbong Marcos sa mga bisitang foreign dignitaries at national leaders kasama sina Senator Cheese at House Speaker Martin Romualdez. Habang abala sa pakikipag-usap ang asawa at kinuha ng First Lady ang wine glass ni Escudero at uminom dito. Matapos uminom ay muli namang binalik ni FL Lisa ang baso sa Senate President, pagkatapos ay nakihalubilo na rin ito sa iba pang mga bisita. Makikita naman natawa na lang si Senator Cheese sa ginawa ng unang ginang. Sabi naman ni Cheese Escudero, "I consider waiting on a lady to be gentlemanly." Dahil pati po si Cheese ay sinasabihan na naging waiter ni Lisa Marcos. At kung mababasa niyo yung mga tirada ng mga anti-Marcos at ng mga anti-First Lady, talaga nga naman po gagawa sila ng kung ano-anong kwento. Kesyo kabastusan ang ginawa ni First Lady Lisa Marcos na kinokontra naman ng mga maka-BBM. Sino daw ba ang mas bastos? Yung ginawa ni First Lady Lisa Marcos o yung mga ginawa ni former President Rodrigo Duterte? Isa na rito, yung tinawag ni Duterte na stupid God ang ating Panginoon, na yung mga nakikinig sa kanya ay palakpakan pa. At para sa kanila ay nakakatawa nung tawagin ni Duterte na stupido ang ating Diyos. Yung mga sex topics pa ni Duterte, kausap yung kanyang mga tauhan, ay ipinagtatanggol pa ng mga kaalyado ni Duterte at sinasabing palagpasin na lang daw, huwag nang palakihin. So again, dito po umiiral yung double standard. Para sa kanila, yung mga ginawa ni ex-President Rodrigo Duterte ay nakakatawa, amusing, na okay lang yung pambabastos, yung pagmumura, yung pagtawag niya sa Diyos ng stupido, yung tinawag niyang "you can go to hell" kay Barack Obama, at yung mga napapanood natin mga videos na humahalik si ex-President Duterte sa mga kababaihan, okay lang lahat yun, pinapalakpakan pa siya ng mga sumusuporta sa kanya.
Ngayon, sa simpleng pag-inom ni First Lady Lisa ay pinalaki na ng husto nitong mga antay. Ano pa aasahan natin? Hindi pa po dyan matatapos ang lahat ng yan. Dahil talaga pong lahat ng kilos ni First Lady Lisa Marcos ay kailangan nilang bantayan. Kasi kailangan nilang humanap ng issue para siraan si First Lady. Magre-reflect yun kay President Bongbong Marcos, masisira din si Bongbong. So, hindi po titigil ang mga yan. So, kailangan pa bang magpaliwanag ni First Lady Lisa Marcos? Marami po ang nagsasabi na hindi kailangan magpaliwanag. Kasi itong mga antay na to, hindi naman po maniniwala. At siguradong itong sagot ni First Lady ay hahanapan pa nila ng butas at gagawan pa nila ng kung ano-anong kwento. Pero knowing First Lady Lisa Marcos, nang aasar po yan. Dahil alam niya na madaling matrigger itong mga anti-government, yung mga anti-BBM, yung mga anti-Lisa Marcos. So pagbigyan po natin sila. Dahil yun po ang kaligayahan nitong mga antay na to, ang magpakalat ng kung ano-anong paninira sa first couple. Kasi kung para sa kanila, okay lang lahat ng ginawang kabastusan ni former President Rodrigo Duterte, okay lang sa kanila ang pagmumura ni Digong, ganun din naman sa atin. Okay lang itong friendly banter ni Lisa Marcos at ni Chis Escudero. Pero kung ang pag-uusapan po natin ay ang kabastusan, sino po kaya ang bastos? Comment lang po down below. At magkita-kita po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.